kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan nyo po at pakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at corrupt. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po, the truth. Nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta. Interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatahaking landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga corrupt. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa departamento. Isang buwan pa lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halin. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Ito po, no, sabay-sabay po nating panoorin. Sabay-sabay po nating i-comment sa comment section. Saan pa kaya? Hindi, siyempre sa comment section. Hindi ba? So, ito po, sabay-sabay nga natin panoorin ang Committee on Finance, no? Sa Senado ito na pinamumunuan ng mga senador at ang chairman na si Wing Gatchalian at ang kanilang deliberation ngayon ay para sa budget po ng ating kagalang-galang na si Secretary Vince Dizon na Secretary of DPWH. Ayan po, nakita niyo po ang itsura ni Secretary. Naku po naman, no? Narinig po natin kanin si Senador Wing Gatchalian, tinira parang hindi na nagpapagupit si Secretary Vince Dizon, wala nang oras. Sana maayos niya po ang mga kaguluhan dyan o kagusutan sa DPWH, no? At ngayon po, rerepasuhin nila ni mga senador at ni Secretary Vince Dizon, no? Ang mga budget po ng DPWH. So, rekta na po tayo. At yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. At i-like and share niyo na rin po. So, yan po. So, rekta na po tayo kay Secretary Vince Dizon. About clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened
after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, di ka mamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba, tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. I-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor,
Salamat po, Congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit maraan, magagamit natin ang mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chair. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, in fairness po, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So, mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin po. Trajectory na nangyari Tama po. In the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets? Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. Kasi like ngayon po, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. So ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion.
Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips, ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung rocknet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya at saka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo. Paka-reaction by Quick Break lang po. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa Reaction by at PH at i-share para mas marami pang maralan ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo ng comment sa ibaba
para marinig ang boses ninyo. Para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo kako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yung lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nag-random lang ako. 15 yung nakita ko. Magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Ganito po. Talaga po naman private contractor ang gumagawa. Hindi po by administration ng DPWH. Tama po. Binibid po nila yan. Tama po. Kaya po, Ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po, no? Para lang po klaro tayo, sa aking limited understanding. Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Kaya sila yon. Yun ang buong pagkakaakala ko. Ay, hindi po. Yung Filipino-Chinese Chamber, I think po, pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. may I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina, kung magkano po ang construction per classroom, per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50% mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DPWH per unit na classroom, no? Given apple to apple. So, ibig sabihin, yung ating DepEd school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo-lower natin ang pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector. Dadami, magiging increase ng 23,380. O, sa isang hearing lang ni Senator Gatchalian, dumami na ang classroom. O, see? Kung sang-ayon po yung secretary and the team, which is reasonable, because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo. Dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun.
Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Uulitin ko po, ma'am, Yes. no? Uulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat tayo gusto po nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importanting kailangan gawin, ibaba ang cost per unit, per square meter. Tama po. Ikalawa po, Medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang-ayon sa akin, you can go to the mic. Kasi hindi kami engineers. Mayroong mga nagtatawanan doon, maingay. I think you have to listen because this is very important. We're talking about lowering the price and giving more classrooms. Tama po. I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatawa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinidibdib natin to. Opo. Tapos kung hindi sila sang-ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Tama po. Kasi I want to be educated. Tama po. Diba? Oo, sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po nating ibaba ang costas na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education, mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang presyo nun. So we have to also talk to DepEd and talk to the private sector para magkaroon po tayo ng clarity, no, dito sa pag-cost ng classrooms natin. Pero po, kailangan po talaga repasuhin ito kasi klaro po, kagaya na rin ng ibang mga proyektong tinignan natin ngayon, meron po talagang malaking pagkakaiba sa presyo. Sa presyo ng DPWH ngayon at sa dapat na presyo na prevailing sa merkado. So we take note of that. We thank the good secretary for agreeing with our proposal, and that would be good news for the education sector na dadami po yung classroom. I will no longer read into the record kung ilang classroom ang dadami. Ito, 10,627 classrooms plus 10,000 classrooms. Okay. Ito maliit na bagay pero I just want to put it on record kasi narinig ko lang sa iba yon pero hindi ko talaga yung traffic safety devices, cat's eyes, I keep on hearing about that. Sana wala na yan dito sa NEP po. Wala na. Okay. Isa po yan sa mga ginawa natin nung binigyan Nareta. tayo ng limitadong panahon. Yes. Tinanggal na lang po natin across the board ng cat's eye, Okay. rack netting, Yes. studs, at iba pa. Kasi I'm not familiar about this. I just want to understand. Current contracts reportedly price solar road studs. Mailaw ba sa studs? At 11,000 to 12,000 pesos each. While again, the market canvas shows similar products at 1,000 to 2,000 pesos. I'm not too familiar with this. Wala naman ng mga humihingi sa akin in the past years. It was just brought to my attention, even allowing, sabi mo, for logistics, spec differences. The spread is massive. Market retail pa ito, 1 to 2,000. Pero ang road studs ng DPWH sa supplier nyo, 11 to 12,000. So may I hear from the secretary? But there are ongoing projects 2025. So what do we do? Nakakaiyak na. Yan po ay kasama din sa investigasyon natin na ongoing, Mr. Chairman. In fact, marami na rin pong nag-report niyan. No? Nung pagpasok pa lang natin, rack netting, cat's eye, solar studs, solar lamps, ano yun, yung traffic barriers sa mga highway, lahat po yan. No, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang report at subject din po sa investigasyon natin. At kung yan po talaga ay makita natin na overpriced, pasensyahan din po tayo at kailangan pong managot yung mga gumawa niyan. Kailangan din pong managot yan. Pero kailangan na rin po nating baguhin.
No, kasama din po yan, ngayon po, sinabihan ko na po si Yusek Conti, kailangan po yung mga supplies na yan, cat's eye, supply ng rock netting, not only do we have to lower the price, but we have to ensure yung quality ng delivery. No? Kasi hindi lang po sa presyo eh. Minsan po ang dayaan sa quality eh. O kaya minsan po both. Overpriced na nga, bad quality pa. So yan po talaga kailangan magbago din. Mr. Chairman. Meron pang isa, Secretary, doon sa ating mga, ano ito, yung mga overpass natin, merong mga nag-advertise dyan. O kaya yung ating, yung ating sasakyan, ang daming mga nag-advertise sa ating kalsada. Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay nasa Marcos Highway, ang daming overpass dyan. Manggagaling ka ng Cubao papuntang Kogyo, napakaraming overpass dyan. Pati doon sa mga haligi ng ating Mr. Chairman, we will... Sino ang nakikinabang diyan sa mga nag-advertise? Kasi makikita mo silang naglalagay ng sarili nilang mga slots eh. Yung mga columns ng ating mga infrastructure. Transport system ngayon. Makikita mo yung buong Marcos Highway well advertised yung mga columns na yan, pati overpass. Sa regulation po, ito po, pasensya na po Mr. Chairman, ito po ay bago sa akin, no? Hindi ko po alam ito. No? Pero base po sa sinasabi sa atin, yung pong pag-advertise sa mga flyover o sa mga elevated highway, expressways. Kasampat pa ng pati PPP. Pati yung mga columns ng ating expressways eh. Di ba? Nakikita ito po ay columns. Ang general rule po ito, dito ay bawal po ito. So, ang general rule ay bawal. Yun po ang information na nakuha ko po ngayon. Pero mukha pong merong gumagawa at mukhang meron na pong atang mga kaso involved dito, no? Dahil pinagbawal, pero meron pong nagkaso at pending po ata. Pending ba? Puntahan po niyo yung Marcos Highway ngayon. Hindi po bawal. Lahat po ng overpass, lahat ng expressway, mga columns na yan. Papacheck po natin, Mr. Chairman, at aalamin po natin kung sino ang nagbe-benepisyo dyan. Kapag nagtanong ka, Mr. Secretary, yun lamang pwedeng magkapit dyan sa mga overpass na yan ay yung congressman sa lugar na yun. Kasi yung merong kapangyarihan. Kasi sa kanya dapat dumaan yung nag-advertise. Aalamin po Parang natin, siya yung Mr. Chairman. may-ari nung pinagawa na yon. Parang pera niya ang pagpapagawa ng overpass na yon on that particular section. Tingnan po ninyo yung Marcos Aagamin po natin, Mr. Hindi Chairman. lang Marcos Highway. Tingnan po niyo yung Santa Mesa papuntang Maynila. Punong-puno po yan. Tingnan niyo yung monumento papuntang Makati. Hindi naman tayo bulag para makita natin ng napakaraming mga advertising signs dyan. Sino po yung nakikinabang dyan? Kasi ang dami po niya. Araw-araw po yan. Papacheck po natin at kung ito nga po ang sinasabi po sa akin ay ang general rule dyan ay bawal yan, dapat po matanggal yan. Kailan pa po naging bawal, Mr. Secretary? I think 15 years ko na pong from nakikita. the very beginning po ata bawal. Marami, siguro, marami naman po talagang bawal. So for 15 years, there is a continuing violation of Opo. our general rule. Opo. So, titignan po natin, Mr. Chairman, kung ito'y bawal, kailangan patanggal po ito. Pero alam naman po natin, marami pong bawal sa ating bansa na tuloy-tuloy din po ang pag-violate. Tingnan So, po ninyo yung Gagawin po natin yan, Mr. isang Chairman. footbridge to sa tapat namin. Ito po, malapit sa Marcos Highway po ito. Ang gagawin po, magkabila, merong malaking advertising sign. Magkabila yon. Ayaw na pong tumawid yung mga tao, kasi lalo na po kung gabi, dahil may hold-upper na po sa loob. Kasi nga natatakpan yung footbridge. Ganun po nangyayari. Pagdating nyo sa bandang Masinag, nandun na naman po.
Napakarami po niyan. Ang tinanong ko lang, alam ko pong marami nakikinabang dyan. Ngayon, ang tanong ko, napupunta ba sa departamento at sino po bang may-ari ng Sigurado pong hindi na pupunta sa departamento. Kung anumang Pero renta yan, sigurado pong may kinapupuntahan naman ito. most likely po, meron. Aagamin po natin. At dahil nga po ito illegal, i-implement lang ho natin kung ano ang batas, anong regulasyon. At kung yan ay illegal, dapat po itanggalin yan. Makikita po ninyo yung mga columns ng ating meron na po mga bakal sa mga columns eh. So every month, iba-ibang advertiser po ang naglalang. Sa makatwid, pangmatagalan na po yun. Bakal na po talaga. Isasabit na lamang po. Sa ating mga expressways po, makikita nyo yun. Yung kabahan po ng EDSA, hindi po natin pwedeng sabihin wala. Napakarami po. Salamat po, Mr. Chairman. I will yield to Senator Bongo, then I'll proceed with my questions after. Salamat. Ano lang po, a follow-up question lang. Mr. Chair, Senator Vince, I filed Senate Bill number 666. Secretary po, hindi po Senator. Nadulas tuloy yung bunga. Never po mangyayari yun, Mr. Chairman. Ganun po ba? Baka tanungin kita ngayon dito. Tanungin niyo po ako, isa lang po ang sagot ko, Mr. Chairman. Kasi sinabi mo kanina, 2.5 years ka pa sa departamento. Kung magtatakbo, merong mababawasan ka ng ilang buwan. So, hindi naabot ng 2 taon. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko sinasadya po yun na Mr. Secretary. Alam ko namang trabaho ka lang at unahin mo muna yung trabaho. Ulitin ko lang po, Secretary. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Tulungan po tayo dito. At matagal tayong nagkasama noon. Mr. Chair, I filed Senate Bill number 666 or the New Building Code, which aims to protect the people's lives and mitigate the impact of disasters by setting standards and benchmarks that all buildings and structures must meet with, particularly the recommended structural stability and integrity designed to withstand disasters. Ilang dekada na po nakalipas mula nang naging batas po ang National Building Code of the Philippines. Naipasa po ito noong 1977 at mula noon marami na rin po nagbago. Marami na rin po tayong natutunan tungkol sa building safety dahil sa makabagong sensya. Panahon na po na upang pag-aralan at i-update po itong National Building Code. Lalo na ngayon, no? Lindol at yung mga tulay ninyo na bumibigay. Minsan nagtuturuan na kung sino may kasalanan. Di naman siguro sino ba namang gustong bumagsak yung tulay ngayong panahong ito. Hindi naman natin alam kung kailan po yun na natayo itong mga tulay na to at importante rito, mas handa tayo at wala na pong sisihan muna. Ngayong sunod-sunod po ang lindol, kalamidad, paano po nasusuri at nasisiguro ng DPWH na matibay at maayos ang structural integrity ng mga itinatayong infrastructure projects. Dahil na rin po sa mga 2 tulay na po ang bumagsak, di ba? Isabela in Cagayan. All-out support po ang departamento sa pagrepaso at pagrebisa ng ating National Building Code. No? Pero in the meantime po, kailangan po talaga, ito isa sa mga unang-una ko pong sinabi, lalo na sa ating technical services at sa ating operations, kailangan po talaga paspasan at siguraduhin na ma-retrofit na po ang mga kailangan i-retrofit. Lalo na po yung mga tulay. No, for so long, delayed na po itong mga ito at kailangan po gawin na natin ito sa lalong madaling panahon, Mr. Chairman. Public scrutiny, kaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng departamento matapos mabunyag ang mga irregularidad, korupsyon, katiwalian at kapalpakan po sa mga proyekto at infrastruktura. Lalo na sa usapin po ng flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating mga kababayan laban sa baha at kalamidad. Pero naging lugar po ng katiwalian. Nakita ko po paano magtrabaho si Secretary Vince Dizon, masipag,
Kahit saan parte ng bansa, nakikita nyo yan. Hindi lang po ngayon, kahit noon pa, panahon ng pandemya. We support the Secretary and the DPWH in these challenging times. But I am one with the Filipino people. Kasama po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng korupsyon na naiulat. At for the record, I am against the unprogrammed appropriations kasi prone po ito sa abuse at corruption at naging semi-pork barrel na nga. At I'm sure against rin po dito ang ating finance chair. Kung maaari ay tanggalin na po ito at nagiging ginagamit na po ito. Masyadong malawak yung pinanggagamitan nito. Okay lang sana gamitin sa HEA o sa pangsweldo. Pero po, pag naging abuso na po itong mga unprogrammed appropriations, ay hindi na po ako sang-ayon. Kaya I am against the unprogrammed appropriations. Those behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. SecVins, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Nakailang beses ka na pong napamura. Ilang beses nating nasubaybayan po ito, galit na galit ka, pakiusap ko lang, ikulong mo talaga yung mga kurakot, yung totoong kurakot. Alam kong alam mo ang gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Hindi naman po perpekto yun, no? Yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam mo na gaano katalamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may korupsyon. At naging presidential assistant, advisor for flagship programs ka nung panahon niya. Hindi man perpekto, pero itong nangyayari po ngayon ay talagang talamak at galit po ang tao. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po, not the script. SecVins, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control projects. Reaction by Quick Break lang po. Kung nagugustuhan ninyo ang ating balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa Reaction by at PH, at i-share para mas marami pang maralan ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo ng comment sa ibaba para marinig ang boses ninyo. Wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan nyo po at ipakulong kaagad yung mga totoong mastermind, yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at korap. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po, the truth. Nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta. Interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatahaking landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga korap. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Having said that, Mr. Chair, would like to ask some questions lang po, no? Kasi
nasasayangan talaga ako dito sa mga flood control na nasasayang sa mga nakaraang taon. At bilang principal author at co-sponsor po ng Republic Act number 12076 o ito pong Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong pagpapagawa ng evacuation center sa mga munisipalidad at syudad, which mandates the establishment of evacuation centers in every city and municipality nationwide. Sa 1.2 trillion na budget po ng flood control from 2022 to 2025, 60,000 evacuation centers na sana po ang pwedeng maitayo dito at assuming po no na 4 million per classroom, sana po ay nakapagpatayo tayo ng 300,000 na classrooms. Since ang NDRMC po ang mag-identify ng mga priority areas po sa na itatayong mga evacuation center, ilan na hong na napagawa ninyong evacuation centers even before the naging nabatas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, Secretary Vince, sa DPWS. Ilan na hong natayo ninyo before at nung naging batas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, ilan na ho ang plano ninyong gawin? Laking tulong po ito kasi ikaw mismo umiikot ka sa mga nasalanta ng bagyo, lindol. Wala silang maayos na evacuation center. Yung iba nasa tent lang, napakainit. Walang maayos na comfort room. Yung sanitation po. Sana bigyan nyo po ito ng prioridad, itong pagtatayo ng mga evacuation centers. Mr. Chairman, maraming salamat po. Kaisa po tayo ng ating senator dito. At gusto ko lang pong sabihin na sa 2025, since napasa po ang batas, 13 out of 32 evacuation centers na po ang ongoing o complete na? Completed na po. Roughly po, 650 million out of the budgeted 1.6 billion for 2025 ang nagawa na po. So ongoing po yung natitira pong mga evacuation centers for 2025. Ganun lang po kaliit yung inilaan na pondo. Pero naniniwala ka na malaking tulong po itong mga evacuation center. Opo. Lalong-lalo na po ngayon na panay bagyo, panay may mga sunog, pagbabaha. Nagagamit yung mga eskwelahan, nagagamit yung mga gym. Sana po may maayos since batas na po ito. Baka mabigyan nyo po ng prioridad ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Opo, yun lang po ang inallocate for 2025. Ito po ang sinasabi sa akin ngayon. Essentially 100 million per region, kaya po 1.6 billion ang total. At yun nga po, 13 pa lang po out of the 32 ang nagagawa ngayong 2025. Roughly about 45%. Kaya po kailangan paspasan din po ito. No? Pero po sa 2026, 2.1 billion po ang inallocate na dagdag na pondo for the evacuation and public health facilities po. 2.18 billion Napakaliit po. Hindi nyo ba maaring maging prioridad po ito since batas na po itong Pinoy Centers? Maari naman po, pero kagaya nga po, Mr. Chairman, nung sinabi ko kanina, unfortunately, wala po talaga akong naging contribution dito sa budget na ito. No, pero makakaasa po kayo lalo na po kung gusto pong dagdagan ng ating Committee on Appropriations at ng Senado ito, this will be very welcome po sa department po kung madagdagan po ito for 2026. Yung 2025 po, obviously wala na po tayong magagawa doon. Ang gagawin na lang po natin is papaspasan po natin yung natitirang mga evacuation centers na ginagawa pa po. Thank you po, Mr. Chairman. Sa ating Mr. Chairman, Senator Win, baka pwedeng i-reallocate mo yung ibang pondo. Hindi naman prioridad itong mga flood control. Baka batas na po ito. Pinasa natin ito nung 19th Congress. Principal author ka rin po nitong batas na ito. At ito, mandatory na sana. Pero hindi po nabibigyan ng pondo. Napakaliit po.
2 billion lang po ang inilaan for 2026. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, yes, Mr. Chairman. Opo. Yung although po wala na pong flood control no na locally funded sa 2026 budget. Pero iiwan po namin sa wisdom ng Committee on Finance at ng Senado marapating pong dagdagan. At naniniwala naman po kami na kailangan natin po itong mga evacuation centers na ito lalo na kung napansin niyo po no. Ang dami po nating mga sakuna na kailangan i-address. No less than the President po has been going around and yun din po ang napapansin niya. Nabanggit rin po kanina, aside from evacuation center, ito pong health facilities, no? Sec Vince, dahil nasa GAA po, mandated po ang DPWH to implement health infrastructure projects exceeding 5 million. Kayo po nag-implement ng mga health facilities exceeding 5 million. Pag ito po ay kahit na nasa DOH po ito. Ito po kasing super health centers o ibang hospitals, napakahalaga po nito. At maganda naman po ang layunin nitong super health centers na ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Dahil remember, meron tayong more than 7,000 islands at yung iba po ay napakalayo sa access ng health facilities. Naging maganda po ang layunin nito at parati ko pong pinapaalala sa ating DOH na siguraduhin maging operational po ito at hindi maging white elephant. At nabanggit po ito sa SONA ng Pangulo noong 2024 na sabi niya ay dagdagan pa po itong mga super health centers. At tayo po mismo ay sang-ayon dito at sinusuportahan natin ito kung makakatulong po na ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ngunit may mga naiulat po no na ito pong more than 5 million na mga tinatayo ay kayo po ang nagkakandak ng bidding at nag-i-implement. So na-check nyo ba ito dahil meron po mga naiulat na non-operational at incomplete health facilities. Sayang naman po ito, imbis na magturuan po ang DOH at ang LGU kung sino talagang dapat magtapos nito since sila naman po ang merong agreement, undertaking na para to make it operational. Ngayon nagtuturuan na sila kung ang LGU ba ang dapat maglalagay ng mga doktor at to make it operational, makumpleto, nagtuturuan na sila. At ngayon, yung iba naman, sinasabi, hindi pa natatapos. So kayo po ang nag-i-implement nito. Ano na ho ba ang update nito? Dahil sayang naman po ang pondo ng gobyerno. Maganda naman po ang layunin, pero kung nagkakaproblema po sa implementation, sayang po ang pondo ng gobyerno. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mukha pong may katulad din po ng Rene's kanina tungkol sa mga classroom. Mukhang mabigat din po ang delay nito. No? I was just informed po, Mr. Chairman, that yung Memorandum of Agreement po galing sa DOH, napirmahan lang po nung July. So, 6 na buwan na ho ang nakalipas ngayong 2025. At alam naman po natin, kung wala pong Memorandum of Agreement, hindi po pwedeng magsimula ang construction. Kaya tingin ko po, ang pwedeng maging solusyon din po dito, yung sinuggest po kanina, na magdirekta na lang pong Memorandum of Agreement para sa mga LGU mismo na ang tumulong kasi ito pong nakikita kong mga numero ngayon, imposible pong mai-implement to ng DPWH sa loob lamang ng ilang buwan. No? Dahil nga po sa delay dun sa MOA with DOH. So, ang magiging suggestion po namin dito moving forward is magdirekta na pong MOA sa mga LGU, ang DPWH at DOH para po may katulong na ang DOH at ang DPWH para ipagawa ng mabilis at maayos itong mga super health center na to dahil grabe na po ang delay nito. Doon pa lang po. Saan po nagkaroon ng problema kaya nagkaroon ng delay sa Hindi ko po alam ang detalye, Mr. Chairman. Nung July daw po, July lang daw po nagkapirmahan ng MOA. So I'm assuming po meron po sigurong mga naging issue dun sa MOA between DOH and DPWH na July lang naayos. Sayang naman po, no? Sayang po talaga, Mr. Chairman. Sayang at saka maraming gamit, no? Katulad nung sa Manay. Sec Vince.
Sec Vince Dizon, napuntahan niyo po sa Manay, di ba? Sira yung hospital, yung district hospital. Pero ang ginamit nila, yung Super Health Center ng Manay, malaking Tama po. tulong po yun sa mga pasyente at sa mga nasugatan na kailangan po ng immediate na paggamot. So sayang po, bawat oras po ay napakahalaga. Sana po ay matulungan nyo rin po sila na wag na silang magturuan ang DOH at ang LGU. Ang importante rito, make it operational at wag pong iwanan na maging white elephant po ito. Mr. Chairman, just to clarify mo po, no, yung pag-operationalize ng health center, labas na po sa mandato ng DPWH yan. Pero yung pong pagpapagawa, tingin ko po ang magiging solusyon na lang natin dito para mapabilis is magmawa po tayo sa mga LGU para mapabilis. Tingin ko po, more than willing naman po ang ating mga mayors na tumulong dito. Salamat po, Mr. Chairman. Gustong-gusto po ng mga LGUs po yun. Dahil malaking tulong po yun sa kanila, lalong-lalo na po sa mga LGUs, mga munisipyo na walang district hospital. Yung iba po, napakalayo, 2 oras, 3 oras ang biyahe. Yung mga buntis na nanganganak na lang po sa tricycle o sa bangka. Island. Totoo po yun, may tapos na Super Health Center dyan po sa Tingloy, Batangas. 1 oras po ang biyahe pag tumawid ka. Ngayon, gamit na gamit nila yung mga buntis, doon na po nanganganak, may pharmacy na sila. So ito po yung maganda po ang layunin nitong Super Health Center. Ang importante lang dito, magtrabaho lang po ang mga concerned offices na and make it operational, magtulungan, bigyan ng tao, bigyan ng mga medical workers at wag pong iwanan na maging white elephant. Yun lang po ang pakiusap ko sa DPWH, tulungan niyo po. At bilang chairperson